Ito naman po, bukod sa Christmas trees at mga parol, simbolo rin ng Pasko ang Belen. Ang always on the go na si Beautiful Maui, binisita po ang isang museum na may mahigit 800 Belen mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mau, patingin naman ng mga nagagandahang Belen dyan. Good morning mga kapatid! Nandito tayo ngayong umaga dito po sa Belen Museum, dito lang po sa Riverbanks sa Marikina. At para pag-usapan po yan, makausap natin ngayong umaga si Mr. Benji. Hello, sir! Good morning! Hello! Good morning, ma'am! Batiyan niyo po ang ating mga kapatid viewers. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid viewers. Ayan. Okay, sir, unang tanong, ano po yung istorya sa likod ng Belen Museum? Itong Belen Museum ay personal collection ng isa sa mga opisyalis namin ng Riverbanks Development Corporation. Ito ay pag-aari ni Miss Gigi Carlos. Itong Belen Museum na ito ay binibigay sa kanya, niregalo ng mga kaibigan at mga binibili niya pag naglalakbay sa ibang bansa. Ayun. Marami-rami po ang sets ng Belen na nandito. Mga ilan po ang nandito, sir? Sa ngayon, ang nakalagay dito sa Belen Museum ay humigit kumulang 800 sets. Wow! 800 sets! Ang dami nun ha, lalo na pag i-envision mo yung 800 sets. Sir, kailan po ito binuksan? Ang Belen Museum ay binuksan noong first Sunday of Advent noong December 2013. Kanina po nabanggit nyo na si Mrs. Carlos pumupunta sa iba't ibang bansa. Ano po yung mga examples ng bansa na napuntahan niya at nakabili siya ng mga Belen sets? Nakabili siya ng mga Belen set o binigyan din siya ng mga Belen set sa mga bansang galing sa Europea, galing sa Middle East, galing sa South America, at meron din galing sa bansa sa estado ng Alaska. Wow, talagang iba't ibang parte po ng mundo, ano? Sir, dahil sa 800 sets na yan, I'm sure meron diyang pinakamaliit at pinakamalaki na set. Ano po yung pinakamaliit sa ngayon? Yung pinakamaliit, yung characters niya ay less than 1 centimeter. Oh, may anong ano yun? Ganun lang. Itsura nun. Nandun. Pero kayong makita ng mata? Yes, makikita ng Okay, mata. mamaya. Hindi kailangan ng magnifying glass. Hindi. Okay. So, mamaya makikita natin. Okay, sir, yung pinakamalaki, gaano kalaki? Yung pinakamalaki naman, yung character niya ay 1.5 meters ang height niya. Almost life size. Parang edad ng bata. Yeah, yung laki yeah, niya. laki niya. Oh, wow. Ayan. At yan muna dito sa Belen Museum. Mamaya, iikutin natin at talagang titignan natin yung bawat detalye po ng ilan sa mga nagsa-standout na Belen sets dito. But for now, back to the studio muna, Mama Dims. Isa sa mga sinasabing timeless symbols pagdating sa Pasko ay ang Belen. Sa daang-daang Belen po na nadiskubre ng ating kapatid na si Maui, abay daan-daan din ang istorya sa likod ng mga ito. Mau, share mo naman sa amin ang mga Belen na gawa sa kakaibang materyales. Yes, nandito pa rin tayo sa Belen Museum dito po sa Riverbanks. At syempre, katabi ko pa rin si Sir Benji. Hi, good morning ulit. Hello ulit. Okay, Sir Benji, kanina nabanggit natin sa ating mga kapatid na titignan natin yung mga iba't ibang klase ng sets ng Belen dito. So for example, ngayon ang pag-uusapan muna natin ay yung pinakamaliit. Tama? Tama. Okay, sir. Nasa yung pinakamaliit dyan? Katulad ng nasabi ko kanina, yung pinakamaliit ay ito. Ay! Ang liit nga. Halos hindi makita. Malaki lang yung bahay. Aside doon sa usual na Belen na nakikita sa bahay na gawa sa karton na two-dimensional lang. Apa. Meron din tayong mga yari sa plastic. Plastic lang ito. Wow, Meron din. plastic lang to. Mukha Plastic siyang lang yan. Parang kahoy, ano? Kahoy or yung minsan semento po ba? Yeah, Yung mabibigat. parang ceramic. Oh, plastic lang pala. Plastic Pero din grabe, ito. grabe po yung mga detalye, mga kapatid. Very intricate. At grabe rin yung pag-uka dyan siguro, Oo. no? Or yung pag-mold kasi plastic pala siya. Hindi siya Meron ding gawa sa kahoy. Ito mabigat. Ayun ang totoong gawa sa kahoy. Ayan po. At isa sa mga pinakakaiba Aha. ay yung Belen set na gawa sa mga lumang susi. Oh, wow! Ang galing naman ito. Hindi ko ito maiisip na gumawa ng Belen, ng gawa sa susi. Interesting. Parang ito yung pinaka-interesting. Meron ding gawa doon sa mga discarded na yung mga bracelet. bracelet, mga purseras. Purseras. Okay. Ayan.
Ang napaka-creative naman po nung nakakaisip nito. Meron din gawa sa cross stitch. Ay, cross-stitch. Sa pagdaanan ko yan dati, nagko-cross-stitch Elementary. ako. Oo. Tapos may pattern, susundan natin yung pag-stitch niya, di ba? And then yung sa concept of the Belen, meron tayong parang creative notion dito na ito ay oo nga. halaman. Just imagine that is Mary, that is Mama Mary, Joseph. Papa Joseph. Sa halaman yan. Kita ko pa yung veil ni Mama Yan. Mary doon. Nakaganan po siya. Kita niyo rin po ba mga kapatid? Meron din yan. Meron din doon. Parang nakabaw ata yung isa na nakaluhod. Oo, nakaluhod yan. At saka papunta na tayo doon sa pinakamalaki. Pinakamalaki. Yung pinakamalaki natin is Sige po. made of native material. Okay. Ito gawa sa dayami. Ah, Ito dayami. Ito nga. Ito yung sinasabi yung kanina. Actually, mas mataas pa, sir, sa describe nyo. Halos Oo. kahit ko na to. Pwede na kaming friends. Wow! Ang ganda. Kasi kahit mataas siya, yung loob may detalye pa rin. Ang ganda. I like this one. Ito parang isa to sa mga natuwa ako. Sir Benj, ang ganda. Gano'ng katagal na to nandito? Mula Naalala nung niyo ba? binuksan ito nung 2013 nandito Ah, na. nandito na siya. Pero kay Mrs. Carlos, di ko alam kung kailan niya nabili. Pero alam o niyo po binigay. kung anong bansa ito pinanggaling? Hindi, dito raw sa Ah, Pilipinas. dito sa Pilipinas. Dito Okay. sa Pilipinas. So, Ito. gawang Pinoy. Pinoy. Wow. Proudly Proud. Filipino. Proudly Filipino. Okay, next. Excited na ako. Ano pang makikita natin dito, sir? Meron din siyang binili na souvenir Okay. nung pumunta siya sa Alaska. Alaska. Alam naman natin ang Malamig Alaska, malamig. Oo. At saka ang tao doon ay laging nakabalot. Yes, nakabalot kasi nga Nakabalot. malamig. Oo. Ngayon, ang mga nagsusurvive talaga doon ay yung mga polar animal. So, makikita nyo rito, the characters ay mga cute. bear. Ayan, grabe parang so far ito yung pinaka-cute. Hindi mo nagsaga ang bilin ay magiging polar bear. Ang Belen Museum ay bukas tuwing Biyernes, Sabado at Linggo, alas 8 sa umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayun, welcome po sa lahat. Welcome, open sa lahat. May entrance fee May lang entrance tayo. fee magkano po? It's 75 pesos. Okay, and open kayo sa mga group tours or school tours para Yes. dito? Aside doon sa Friday to Sunday na operation, we are also open to book tours. Book in tours. advance, book tours. Okay. Do you also entertain buyers po? Well, case-to-case basis, syempre, papaalam namin doon sa may-ari, just in kung case na may mga pwede. collectors din na gustong bumili. Yes, and if the price is right. Yeah, diba? yeah, tama yan. Diba, Sir Ben? Okay. Ayan po mga kapatid. Yan po muna dito sa Belen Museum dito sa Marikina. Sir Ben, maraming salamat po. And that is it for today's On The Go. Balik studio muna. Thank you so much, Mama Mau. Ganda-ganda. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.